Isang araw ng Disyembre, hawa, may isang barko naglalakbay sa Ilog Pasig patungong Laguna. Ito ay ang Vapor Tabo, isang mabagal na barkong pandagat. Kapitan, bakit ba napakabagal ng barkong to? Sapagkat maputik at mababaw ang tubig sa ilog. Humukay ng kanal sa Manila at tabunan ng Ilog Pasig. Napakamahal niyan at maraming maaapektuhan. Pwes, sumira ang mga bilanggo ang paghuhukayin natin. Lapastangan, walang utang na loob. May naisip ako ng ibang paraan. Mag-alaga ng mga pato ang mga tagalawa upang lumalim ang tubig. Mas mabuti na ang matabunan ng ilog kaysa mas dumami ang nagtitinda ng nakakatiring balot. Sulod, nagpatuloy ang paglalakbay ng Vapor Tabo sa Ilog Pasig. Habang naglalayag, ipinagpatuloy ng mga pasahero ang kanilang pag-uusap hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon. Si Cabezantales, hawa, ay nag-iisang anak ni Tanang Selot. Sinaktan niya ang nakitang lupa na wala nagmamayari. Ngunit, pinagbayad siya ng malaking uwis nang siya ay nag-ani na. Bayaran mo na lang hinihingi nila. Palamusin ang lahat. Pinaghirapan ko po ang lupang ito, Ama. Hayaan mo na. Isipin mo na ipapalo mo na lang ito sa sugal. Hindi po maaari. Hihiram po ako ng tulong sa pamahalaan. Lalo ka man sa skaso. Tiyak na walang matitira sa iyo. Lahat po ng tao ay bumabalik sa pinanggalingan nila, Ama. Lumapit nga Sud si Cabezantales sa pamalaan. Ngunit, pinaglaruan lamang ang kawalan niya ng sapat ng kaalaman. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang sunod-sunod na pagdurusa ni Cabezantales sa isang gabing madilim. Hawa, tumungo si Basilio sa libingan ng kanyang ina sa gubat. Nang siya ay palis na, may natagpuan siyang anino ng lalaki na naghuhukay. Nakilala ito ni Basilio. Kaya, siya ay lumabas sa pinagtataguan at nagpresentang tumulong. Ginoon, may natutulong ba ako? Kagalak. Ikagagalak ko kung ako'y makaganti naman sa pagtulong ninyo sa paglibing sa aking ina noon. Basilio, ikaw ay nakababatid ng isang lihim na maaaring aking kasawi. Nalagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang may sagwa ang aking layo. Ako'y nagbalik upang magmagsi kahit na dumanak ang maraming dugo. Ngunit kayong mga kabataan, ano ang iyong mapapala sa hiningi ninyo Akademya ng Wikang Kastila? Ito po ang magiging dahilan upang tayo ay mapalapit sa mga pamahalaan at paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali, papatayin niyo ang wikang katutubo, kayo'y lalo lamang hindi makakaintindihan. Sa halip ay ako'y iyong tulungan sa aking plano. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais ko pang mabuhay. Ginoo, napakalaking karangalan ang mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit, hindi ko magagawa ang inyong mga kailangan. Ngunit kahit sa alaala ng laman ng iyong ina at kapatid, ano ang ginagawa ninyo? Sapat na ba ang sa taon-taon ay pamarito at tumagpuhi sa ibabaw ng libingan? Ano ang gusto niyong gawin ko? Lahat ng higanti sa lupa ay hindi makapagbibigay buhay panguli sa buhok naman lang ng aking ina at ngiti ng aking mga kapatid. Kaya anong mahihinta ko kahit magganti? Si Basilio ay palis na. Sud, kaya sinabi na lamang ni Simon na hindi niya pinagbabawal kay Basilio ang pagsisiwalat sa lihim. Naiwan si Simon na nag-iisip kung kaya Isang huling araw ng Disyembre, hawa, naglalaro ng baraha ang mga praile, Kapitan General at Simon. Pinag-usapan nila ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Isang anyo ng paghihimagsik o pag-aasa ang pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ang kahilingan pinamumunuan ng mga binatang naghahangad ng pagbabago kayabangan. Nagngangalang isagani ang isa sa kanila na pamangkin ni Padre Florentino. Siya ang aking paboritong mag-aaral. Iyon ang iyong paborito? Kami hindi ka na makasuntukan. Napakawalang galang. Nang itinulak din ako. May makaraiging yaka o makaraig. Makaraig. Siya ang nabanggit ko sa inyo ng malahang mayaman. Magalang at nakakatuwang binata. Mayroon pang nagngangalang Basilio, isang estudyante ng medisina. Ako'y walang masasabi tungkol kay Basilio. Tila narinig kong bata pa lamang ay nagkaroon na ng usapin. Ang ama niya ay namatay sa... Hindi ko matanda ang gulo. Sayang at wala si Padre Salve upang magkwento ng mga pinagmula
Sud, nais tumutaas makawani na dinggin ang kahilingan ng mga estudyante upang matapos ang maraming pangyayari, muling nagkita sina Simon at Basilio. Nais si Simon ay kayatin ng binata na sumama sa kanyang balak na maging magsiklabad sa pamahalaan at sa mga pangabuso. Malapit na magsimula magsikan sa pamamagitan ng aking hudyat. At kapag kami ay nagwagi, lahat ng mga tao hindi tumulong ay ituturing naming kalaban. Kaya ako'y naririto upang handog ang dalawang bagay sa iyo. Basilio, ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan? Ginoo, ano bang itutulong ko? Pamumunuan mo ang isang pangkat. Gigibain mo ang pintuan ng Santa Clara at tutunin mo ang taong importante sa akin at kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Siya ay ang dahilan ng aking pagbabalik at paghihimagsik, sapagkat sumagsikan lamang ang makapagbubukas ng pintuan ng kumbento. Ngunit, kayo ay nahuli na. Ano ang iyong ibig sabihin? Si Maria Clara ay wala na. Ilang araw siyang dinapuan ng sakit at nabalitaan ko na lamang sa liham ni Padre Salve kay Padre Irene na siya ay pumanaw na. Hindi maaari. Siya ay buhay pa. At kapag nalaman ko yan lamang ang iyong dahilan. Tiyak na ikaw ang mamatay. Sud, sa sandaling iyon, lalong tumindili ang galit ni Simon. Tuloy na wala ang kanyang pag-asa. Ngunit ito ang naging isa sa pinamakalaging dahilan upang ipagpatuloy na ang kanyang panganib na plano.